sa video na to pag-uusapan natin ang 10 paraan kung paano kumita sa Canva. Itong Canva po ay isa na sa pinakasikat na design tool sa buong mundo at pwede ito maging alternative sa Adobe Photoshop dahil pwede kang gumawa ng kahit anong design dito. Marami ka rin makikita dito ng mga design templates na pre-made na at konti na lang i-adjust mo. Minsan i-adjust mo na lang yung mga text at okay na yung design. Marami ka rin pwedeng gawin dito. Pwede kang gumawa ng thumbnail para sa YouTube video, pwede kang gumawa ng certificate, pwede kang gumawa ng product design, pwede kang gumawa ng tarpaulin, pwede kang gumawa ng PowerPoint presentation, pwede ka rin mag-video edit, pwede kang gumawa ng logo. Okay, dahil pwede kang makagawa ng kahit anong design dito. Pwede kang mag-customize, pwede kang gumawa ng template. Madali pa matutunan, ito na siguro ang pinakamagandang tool ngayon sa mga designer para kumita ng pera. So simulan natin yung top 10 ways kung paano kumita dito sa Canva website o Canva app. Okay, number 10, sell Canva templates. Opo, pwede kang magbenta ng mga Canva templates. So ano ba yung Canva templates? Pwede kang mag-create ng reusable templates gaya ng mga social media post, resume, business cards, invitation, o YouTube thumbnails. So makikita mo dito sa Canva yung mga templates ng mga social media post. Kung magpo-post ka sa Facebook, magpo-post ka sa Instagram, magpo-post ka sa LinkedIn, di ba meron yung mga design, yung mga post na yon, yung mga image post. So yung image post design na yon, pre-made na yon, at meron ng mga design yung text, may design na yung background, pwede mo yung ibenta dito. Pwede ka rin magbenta ng mga business cards, yung may mga email. Ipiprint na lang nila yon, gawa na yung design, maganda na yung design, papalitan na lang nila ng pangalan, papalitan na lang nila ng email, okay na yon. Pwede ka magbenta ng template ng invitations, pwede ka rin magbenta ng template na YouTube thumbnails. So saan ka magbebenta? Where to sell? Number 1, sa Rocket PH. So pwede mo i-upload yung mga design mo, yung mga Canva templates mo dito sa Rocket PH. Itong Rocket PH, Filipino made to at pwede dito mag-buy and sell ng mga digital products gaya na nga nitong Canva templates. Okay, upload mo lang yan sa Rocket PH, gumawa ka ng account at pwede ka nang kumita dyan kada download nila ng reusable Canva templates mo. Number 2, pwede ka magbenta sa Etsy. So yung Etsy more on American based siya. Pwede ka rin mag-upload doon ng mga products at pwede ka magbenta dito sa Etsy. Ang kinagandahan nga lang nitong Etsy, worldwide yung market niya at pwede ka rin magbenta sa American market. Pwede rin nilang i-download yon. Ang maganda kapag ka foreign yung market mo, malaking dolyares yung kikitain mo doon at pwede kang magtaas ng profit margin. At pwede ka rin magbenta sa sarili mong website. Kung makakagawa ka ng website, gamit din yung Canva o kung marunong kang gumawa ng sarili mong website gamit yung iba't ibang platform gaya ng WordPress o Wix, pwede mong i-upload doon yung mga Canva templates mo kung ano man yung kaya mong gawin. So iba nga nagbebenta dito ng stickers. So upload mo lang yun sa sarili mong website at pwede ka nang kumita doon. Isang tip lang, mag-add ka ng personal touch doon sa personal branding mo. Gumawa ka lang ng mga design na gusto mo talaga personally. Yung nagagandahan ka talaga at gusto mo siyang bilhin. Market them as editable templates for small business owners or freelancers. O yan yung number 10, sell Canva templates online. Number 9, offer Canva design services. So pwede ka rin mag-offer ng mga Canva design services. Pwede ka mag-design online. Post mo sa Facebook, sa Twitter o kahit anumang social media yan. Pwede ka mag-offer ng mga design services. At ang tool na gagamitin mong pang design ay itong Canva. Use Canva to design for clients such as, ito yung mga pwede mong i-design. Pwede ka mag-offer ng freelance job na gumagawa ka ng logo. Dito sa Canva, pwede ka rin gumawa ng logo, pwede kang gumawa ng brochure, pwede kang gumawa ng e-books, pwede kang gumawa ng PowerPoint presentations, at saan ka makakakuha ng clients? Sa mga freelance platform, gaya ng Fiverr. Kung familiar kayo sa Fiverr, pwede kayo mag-post doon ng online job. So halimbawa, meron kayong skill na gumagawa kayo ng logo, meron kayo ng skill na nagde-develop kayo ng website, pwede nyo i-upload sa Fiverr yung offered nyo na services. So halimbawa, nagawa kayo ng brochure, design ng brochure, nagawa kayo ng e-books, design ng e-books, o gumagawa kayo ng PowerPoint presentation. Bibigay lang nila sa inyo yung text, yung document, kayo nang bahalang mag-design doon. At kung gagawa kayo ng logo, ibibigay lang sa inyo yung description ng company kung anong kulay yung gagamitin at pwede ka nang gumawa ng logo para sa kanila gamit itong Canva. Maraming freelance platform, hindi lang Fiverr, meron ding online jobs. Pwede ka rin mag-apply sa Upwork. Yun nga lang dito sa online jobs and Upwork, medyo high-end na yung mga client dito. Kailangan mong i-up talaga yung design skills mo para i-hire ka talaga dito sa online jobs at Upwork. Dahil mga big fish clients sila yung tinatawag na high-paying clients pagdating sa design talaga. At saan ka pa makakahanap ng client? Syempre, pag nag-post ka sa Facebook groups. So yung mga Facebook groups na naghahanap ng online job as a designer,
pwede ka rin pumasok doon at ang gagamitin mong design tool ay itong Canva. Yan, gagawa ka ng mga ebooks para sa kanila, gagawa ka ng mga social media templates para sa kanila. So para na rin tong online job kung tutuusin. Yun nga lang, marami kang competition, pero kung okay yung mga design mo, meron kang portfolio, pwede ka lumaban dito. Post ka lang sa mga Facebook groups, meron at merong kukuha sa'yo dito. Ito yung pro tip dito sa Canva kasi yung mga client kaya na nilang i-edit yung mga text dito. So ang i-edit mo na lang o yung papagandahin mo yung design na lang. At pag pinakita mo yun sa client, pwede na lang nilang baguhin yung text dun sa Canva template na yun. Pwede na lang i-edit yung designs later. So pag satisfied na sila sa design mo, okay na sa kanila yon, babayaran ka na nila. Pagkatapos ka nilang bayaran, yung Canva template na ginawa mo, pwede nila yung gamitin ng paulit-ulit, babaguhin lang nila yung text. Okay, yan yung number 9, offer Canva design services. Punta naman tayo sa number 8, create and sell ebooks or workbooks. So ito na pag-usapan na nga natin kanina, use Canva to design professional looking ebooks or printable workbooks for freelancing guides, business planners, social media posts, planners, stickers, at where to sell, syempre sa Rocket PH. Upload mo lang yan doon sa website mo or gawa ka ng Facebook page at doon mo ibenta. Upload mo yung design mo doon at pwede mo rin naman silang bentahan via chat doon sa Facebook page mo. So dito sa mga example natin, pwede ka magbenta ng freelancing guides. So parang tutorial sa freelancing, business planner kung gusto nila ng business planner na books. So ito mga design lang to, ipiprint out lang nila. Pero pre-made na, readily made na yung design. Ginawa mo yung design, i-upload mo na lang siya as virtual product. Yan, planners at mga stickers. Yan, kung marunong kang gumawa ng mga yan at kung kaya mong pag-aralan, gumawa ng mga yan, madaling-madali na yung gawin sa Canva. Number 7, start a print-on-demand business. So kung familiar kayo sa print-on-demand business, ito yung bibigay lang sa'yo ng client yung design, bibigay lang sa'yo ng client yung text o yung concept ng gusto nila ipagawa, bibigay sa'yo at ipiprint mo siya. So either ipiprint mo siya sa t-shirt o ipiprint mo siya as business card, ipiprint mo siya as ebook, tapos ibibigay nyo sa kanila, i-deliver nyo sa kanila. So halimbawa, gumawa siya ng tribal na design sa t-shirt. So, ipiprint mo yon, yung design na yon, yung custom design nila. Halimbawa, kotse. Kung ano yung gusto nilang design, ipiprint mo yun sa t-shirt at ibibigay mo sa kanila, i-deliver mo sa kanila. Yun yung print-on-demand business kasi custom yung pinapagawa nilang mga design at custom yung mga products na gagawin mo. So, papasok dito yung pagde-design mo gamit yung Canva. So pwede ka mag-design dito ng t-shirts, mugs, pwede ka mag-print, stickers, tote bags. So kailangan mo rin dito ng printer. So mag-i-invest ka rin dito sa printer kung gusto mo mag-start ng print-on-demand business. Pero kung meron ka ng printer at naka-ready ng lahat sa'yo, pwede kang gumawa ng stickers, tote bags, t-shirt. Kung ready to print na lahat ng design mo, okay na okay to, i-chat mo lang o ppm mo lang yung mga business sa Facebook kung gusto nila nito. Kadalasan mga influencers gusto nito. Gusto nila ng mga merch. So where to sell? Partner with print-on-demand services or sell via Shopee or Facebook page. Isang pro tip dito, magbenta kayo sa Shopee ng custom design. Kung ano yung magandang design, yung pinakamabentang design, lagay nyo sa Shopee, marami ding bibili doon. Or sa Facebook page nyo. Okay, pro tip, use Canva's free elements and fonts to create design that resonate with your niche. So kahit anong niche nyo, halimbawa jersey yan, couple shirt, may mga free elements naman dito yung Canva. So may mga templated elements na yan sa t-shirt, konti na lang yung babaguhin mo sa design at napakadali talaga mag-design dito sa Canva. Number 6 naman, design social media packages for business. Pwede ka mag-design ng maraming social media packages para sa business na to. So halimbawa meron ka ng package template para sa isang company na kulay blue yung logo. Pwede kang magbigay ng template package para sa kanila. So sama-sama na dyan yung Facebook post, Instagram stories, LinkedIn banners. So lahat yan naka-template na, babaguhin na lang nila yung pangalan, babaguhin na lang nila yung email address, babaguhin na lang nila yung handle. Yan, pwede mo nang ibenta sa kanila yan. Where to sell? Offer packages through Facebook group. So sa Facebook group din, pwede ka rin magbenta doon. Website or pitch directly to small businesses. So kadalasan para magkaroon ka ng business online dito sa Facebook, minsan kailangan mo rin silang i-PM. Minsan kasi itong mga small businesses, small companies na to, medyo busy sila at hindi na sila nakakapag-reach out sa mga designers. So kung magagawan mo ng paraan na ikaw mismo makapag-reach out dun sa mga businesses na yon, pwede ka makapagbenta sa kanila ng mga digital products na ino-offer mo. Sabihin mo lang sila na medyo outdated yung design ng Facebook page nyo, medyo outdated yung design ng mga banners nyo, yung logo nyo outdated na yung design. Tapos
Tapos ipakita mo sa kanila yung magandang design, yung modern na design, at kung bakit maganda ito para sa business nila, para mapansin yung business nila. Ganun yung gawin nyo, pwede nyo silang i-PM na ganun. So isang pro tip, bundle template. So halimbawa, gagawa kayo ng 20 Instagram post for 1,000 pesos. 20 Instagram post, iba-iba yung design. Pwede nyong gawin yun. Iba-iba yung kulay, iba-iba yung font. So 20 hindi lang Instagram post. Pwede ka rin 20 Facebook post, 20 template para sa TikTok template, o social media packages for business. Number 5 naman, teach Canva through online courses or workshop. So kung marunong ka ng mag-Canva, pwede ka magturo gamit yung course, gamit yung workshop. So share your Canva expertise by teaching others how to create professional designs, how to use Canva for business. So gaya ng ginagawa natin, nagtuturo tayo kung paano kumita talaga sa Canva. So kung okay ka na, magaling ka nang gumawa ng design sa Canva, pwede ka na magturo kung paano gumawa ng professional designs. Alam mo na kasi kung ano yung mga design na nagugustuhan ng client at kung paano talaga gumawa ng mga products dito sa Canva. So where to sell, platforms like YouTube membership. So halimbawa meron kang tutorial about Canva, tutorial about making a logo gaya dito sa website natin, pwede nyo yung i-upload yung tutorial nyo sa YouTube at yung video na yun pwede nyo gawing YouTube membership. So lahat ng makakapanood lang ng video na yun, pag nagawa mong members only, ma-access lang nila yun pag nagbayad sila ng membership mo dito sa YouTube. So maganda yan magturo ng Canva through online courses and workshops. Number 4, sa mga paraan kung paano kakikita sa Canva ay to create and sell planners or journals. So kasama na yan sa mga napag-usapan natin kanina. Dito nga lang mga planners at journals for productivity. Yung iba digital planners for Notion or GoodNotes. Itong Notion or GoodNotes, ito yung mga planner na online. Kadalasan mga teams yung i-cater mo dito, mga businesses yung i-cater mo dito. So gusto nilang pagandahin yung Notion template nila, yung GoodNotes template nila, at gusto rin nilang magkaroon ng printable journals para sa productivity. Ito yung kadalasan yung mga productivity geeks, yung customer nitong ganitong mga design. So pwede kang gumawa sa Canva niyan at pwede kang magbenta sa FB groups, FB pages, Rocket PH, pwede kang mag-upload dyan at sa iyong sariling website. Okay, isang pro tip, create team planners. So may mga team. So halimbawa nga itong social media post planner, gagawa ka ng planner para sa kanilang social media post for 2025 or kung ano mang year yan, or business goal tracker, pwede kang gumawa ng design para doon. Number 3, build a niche faceless YouTube channel. So alam nyo ba na pwede kang gumawa ng YouTube channel kahit hindi ka nagpapakita ng mukha mo? Opo, gaya po nitong video na to. So karamihan naman ng video dito, hindi tayo nagpapakita ng mukha pero may nanonood sa atin. So kailangan lang helpful yung mga tutorials na gagawin mo kung gagawa ka ng isang YouTube channel. Use Canva to design thumbnails, intros, and video elements for a channel. So ito na nga, tutorial channels, Canva tutorials, pwede kang gumawa ng tutorials, productivity hacks, or pwede kang gumawa ng YouTube channel about productivity hacks. Ito yung earning potential niya, earn from AdSense. So yung AdSense, ito yung pinapasweldo ng YouTube para sa mga gumagawa ng contents dito sa platform. Pwede ka rin kumita for sponsorships at memberships. Pero take note lang kung gagawa ka ng isang YouTube channel or tutorial YouTube channel, it takes time. Ito yung medyo long term na o medium to long term strategy, yung paggawa ng YouTube channel at gumawa ng mga tutorials para sa Canva or other productivity hacks or other productivity tools. So matagal po gawin ito, matagal i-setup, maraming video ang kailangan at maraming skill ang kailangan na pagsabay-sabayin para maging effective at para talaga magtagumpay dito. Isang pro tip naman, use Canva Pro for higher quality thumbnails and video graphics. Canva Pro ka kung gusto mo ng higher quality thumbnails para na din sa client mo. Kung merong nagpapagawa sa'yo ng YouTube thumbnails or graphics sa mga videos, mas okay kung gagamit ka ng Canva Pro. Number 2 na tayo, design digital marketing materials. Okay, create marketing assets for business such as email headers, infographics, at mga flyers. Marketing materials naman to para sa mga businesses. Ito mga flyers na to. Okay, where to market, offer your services to digital marketing agencies or local businesses. So kung ayaw mo naman mag-online, ayaw mo naman mag-PM sa Facebook ng mga businesses or small businesses, pwede kang magbahay-bahay o maglakad-lakad, kumatok ka dun sa mga small businesses na sa tingin mo ay nangangailangan ng design. Kung gusto nila ng design sa flyer, pwede mo silang ipag-print ng flyer, pwede mo silang ipag-design ng flyer gamit itong Canva, or infographics or email headers, sila nang bahala magbayad sa'yo.
to. Show a portfolio of Canva-made designs on Behance or personal website. So papakitaan mo lang sila ng link ng portfolio mo. Yun yung lahat ng nagawa mo na design. Papakita mo lang sa kanila para maniwala sila na talagang nagde-design ka at maganda yung mga design mo. Okay, number 1 na tayo. Start a Canva affiliate business. Promote Canva Pro and earn commissions through the Canva affiliate program. How to start? Create a blog, page, or YouTube channel focused on design. Add your affiliate link in tutorials, reviews, or resource list. So kung hindi nyo pa alam, itong Canva mismo, yung website ng Canva o yung mismong Canva app ay merong sariling affiliate program na pwede kang magkaroon ng commission kapag meron kang napapasali sa Canva Pro. Kada may napajoin ka sa Canva Pro, gamit yung link mo, yung affiliate link mo, kikita ka dito sa Canva ng maliit na cut. So pwede ka mag-create ng blog nga o mag-create ka ng page, YouTube channel na nagpo-focus sa tutorial design. Photoshop, Canva, or other productivity tools, yung link ng product mo, pwede mong i-promote itong Canva. So pwede mo rin lang i-send yung link sa mga kakilala mo. Kung may kilala ka na bumibili na ng Canva Pro, send mo sa kanila yung link mo, ng affiliate link mo, at pwede ka nang kumita sa pagpo-promote ng Canva Pro. Ito yung tip natin, create content to dominate the market and stand out. So para makapag-promote ka ng mga affiliate products mo or affiliate links mo, lalo na dito sa Canva, kailangan yung niche mo kakaiba at kailangan magaling ka talaga dun sa niche na to. So halimbawa nagtuturo ka ng design, kailangan magaling ka talaga mag-design bago ka gumawa ng YouTube channel dahil maraming magaling dito sa landscape ng YouTube. Maraming magaling mag-design at maraming magaling mag-promote ng mga products. So yun lang yung tip natin. Ito yung number 1, start a Canva affiliate business. Okay, kung gusto mo pa ng mas advanced na Tagalog tutorials, online job application strategies, content creation, case studies at iba pang exclusive contents na wala dito sa YouTube, magpunta ka lang sa illustradoslearning.com. Ito yung website natin, illustradoslearning.com, at mag-subscribe sa Illustrados Plus. Itong Illustrados Plus, ito yung membership natin. Pwede mo ma-access dito yung mga advanced, exclusive at premium tutorials natin na hindi ko ina-upload dito sa channel na to. Yung link ng website nasa description. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!